Maguan na nung naabutan ng mga pulis ang binatilyong ito sa Maayon, Capiz nitong nakaraang linggo. Ang lalaki, di umano, nagtangka raw magnakaw. Ito na sa samong balay, antina mo tumalang taiya ito nga hakbuton. Kaya ang bibiktimahin daw sana nito, tumipensa. Ang pinaghihinalaan niyang malikot ang kamay, pinutulan ng kaliwa nitong kamay. Dawa ako sa bata pinutol niya Makatao bang itakin ang kamay ng pinaghihinalaang magnanakaw? Nagsimula ang lahat nung ang tahimik na gabi ng pamilya ng magsasakang si Arman, hindi niya tunay na pangalan, nabulabog sa sigaw ng kanyang anak. Bigla akong tumayo sa upuan ko at saka pumunta doon sa pinalagyan ng anak ko. Ang lalaki, nagpupumilit daw na pasukin ang kanilang bahay. Ginaganyan ko yung puwerta para hindi lang siya makapasok. Sabi ko, sino ka? Hindi naman sumasagot. Si Arman, nanlamig ang mga kamay sa takot. May phobia na kasi 3 beses na kasi kami ninakawan. Mga alaga naming manok, nadala. Bahay ng kapatid ko, nilimas lahat ng gamit niya. Kaya ang agad daw na pumasok sa isip niya, ipagtanggol ang kanyang mga anak. Dito sa giliran ko, yung espading ko, na dampot ko. Ang tinutukoy niyang espading, ang ginagamit daw niya sa pagtatabas ng tubo. Siguro sa bigla yung gano'n ng pintuan, nakapasok yung kamay niya. Na-itak ko siya. Ang pinaghihinalaang kawatan, agad kumaripas ng takbo. Hindi ko na siya sinundan kasi baka may kasama sa labas. Sunod na lang daw niyang nabalitaan na ang lalaking nagtangkaraw na manloob sa kanilang tahanan na timbog na ng mga pulis. Pinagtagpo-tagpi natin yung mga pieces of evidence na na-recover at sa mga bloodstain, ma'am. Pero ang pinaghihinalaang magnanakaw, hindi na raw nagawang manlaban dahil ang kaliwa nitong kamay naputol pala ni Arman. May mga hack wounds na ang biktima at saka yung kaliwang kamay na is amputated na, ma'am. Pero ang galit ni Arman, pati na ng ibang mga nakiusyoso sa pinaghihinalaang magnanakaw, napalitan ng pagkabigla at awa nung dumating ang ama ng binatilyo, si June. Napakasakit na magkikita mo yung anak mo, maraming dugo sa kanyang mga sinusuot. Wala na siyang kamay. Pakiramdam ko na gumuho yung mundo ko. Naramdaman ko yung sakit. Magulang din ako katulad nila. Kasi sa akin, ma'am, minano ko lang naman yung proteksyonan ko lang naman talaga yung mga anak ko. Ang mga ibinibintang daw kasi ni Arman, hinding-hindi raw magagawa ng kanyang anak na itago natin sa pangalang Michael. Lalo't meron pala itong espesyal na kondisyon. Disable na nga siya Disable mo pa. Saan ang puso? Di jump. Si Michael kasi na inakalang magnanakaw, meron palang ASD o Autism Spectrum Disorder. With autism, pero high functional po siya. Hindi siya masyado magsalita ng diretso. Kahit paano, makaintindihan po kayo. Gusto ko sana magsumuko noon. Kaso nataranta ako kasi baka ano gagawin ng pamilya sa akin. Hindi ko naman, ma'am, sukat akalain. PWD pala yun. Agad na isinugod sa ospital si Michael. Naputol na po yung left hand niya. Tapos, meron po siyang malaking sugat naman sa kanang bahagi ng kamay niya. Natamaan po yung ulnar artery niya. Yun po yung nagsusupply ng dugo doon sa parte ng katawan. Pwede po kasi siyang mamatay dahil sa blood loss. Ang kanang kamay ni Michael na isalba, pero hindi na ang kaliwa. Nayan. Tuwid pong nakikita ko po. Nanginig na laging wala ng gamay. Para po. Ang puso ko po. Parang sinasaksak ko. Sobrang sakit. Kwento ni Nemia, dahil sa kondisyon ng kanyang anak, hindi raw makontrol ang mga ikinikilos nito. Pa kanina! Madalas din daw itong tumakas sa kanilang bahay. Naghahanap siya ng mga wiring ng antena ng TV. Nagde-decide ako na pagawaan siya ng kulungan. Nagwawala na sa araw-araw, binibilan ko siya ng antena ng TV para mayroon na siyang ginagawa. Pagkaraan ng 1 taon, hindi na siya lumalabas. Kaya kampante naman ako. Pero laking gulat ng mag-asawa nung si Michael muling nakatakas gabi nitong August 2.
Dito lumabas ang aking anak no, bago nangyari ang aksidente sa kanya. Mayroon siyang ginamit na maaaring nakasira ng aking padlock, no, kaya na-open niya ito. No. Mansan malakas talaga siya eh. Dahil hindi raw mahanap ni June ang kanyang anak, agad niyang ipinagbigay alam sa PNP ang nangyari. Patuloy pa rin kami sa paghahanap sa kanya. Hanggang nakatanggap sila ng impormasyon. Nag-text na ang mga pulis sa akin. Tumawag ang barangay captain ng Kinatuyan na mayroon silang nakita na solterito doon sa kanila. Doon na nga tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ni Michael. Nakita ko na yung anak ko na putol na ang kanyang kamay. Kung di ata ako nakapunta doon, baka nawalan siya ng dugo at saka wala na siyang buhay siguro. Ang naputol na kaliwang kamay ni Michael, ibinaon na nila. Nagpasakong dito na lang libing no, para malapit sa aming bahay, no, para palagi namin itong matitingnan. No. Binalot namin ng plastic no, para hindi siya masyadong maamoy. No. So yung putol na nangyari sa anak ko. Ayon sa kanyang mga magulang, napaka-responsable daw na anak ni Michael. Napakabait na bata yan. Matulungin sa bahay kahit meron siyang kapansanan. Katuwang ko po siya sa mga gawain ko po sa bahay. Pero ngayon wala na akong kasama sa mga gawaing bahay. Parang nawalan po ako ng isang kamay po. Matalino rin daw ito. Nag-aaral na po siya dito for 12 years sa SPED. Magaling siya sa math, so binibigyan ko po siya as best in mathematics. Creative siyang bata. Mahilig po siya sa mga drawing. Mahilig ba po siya mga imbento? Ito ang mga wire na kanyang ginagamit. Ginagawa niya itong mga bula. Parang mayroon siyang libangan. Pero ang lahat ng ito, malabo na raw na magawa pang muli ni Michael. Marami siyang ginagawa na gamit ang kanyang kamay. Pero sa ngayon, iwan ko kung anong mga libangan ang kanyang gagawin dahil isa na lang ang kanyang kamay. No? So, kaya parang hindi ko matanggap na ang nangyari sa kanya. Sa may gawa sa kanya, sana konsensahin siya sa kanyang ginawa sa aking anak. Sana panagutan niya ito. Samantala, si Arman agad sumuko sa barangay. Kasi responsibilidad ko talaga yun, ma'am, na hindi ko tatakbuhan. Kasi wala naman ako kasalanan doon. Napagkamalan ko lang siya na masamang tao. Hindi alam magnanakaw yung anak ko. Baka naghingi lang siya ng tulong siya na hindi niya alam pupunta rin saan. We put him into custody sa aton nga municipal police station. Pag hindi maglapse sa reglementary period, ma'am, we are obliged to nga i-release siya. Si Arman, pansamantalang nakalaya dahil wala pang formal na kasong isinampa ang pamilya ng biktima. Coordinated kami, ma'am, sa family. Sabi nung father, pag-usapan muna ng kanilang pamilya. Ang hustisya po ang hinihingi ko. Hindi po normal na tao ang gumawa nito. Naputulin yung kamay ng isang inusinting bata. So magiging depensa niya rito talaga na mayroong threat na manakawan yung kanyang tahanan. Binibigyan naman din ng pagkakataon talaga na tignan na self-defense kapag pinipilit pasukin ng isang bahay o pinipilit nakawan. Pero kailangan din natin mo-understand kung pantay ba yung ginamit na defense. Kung meron lamang attempt para pumasok ng bahay at wala namang imminent threat sa buhay o ng sino mang nasa loob ng tahanan, hindi didikit as self-defense kaagad. Masyadong mataas yung kanilang ginawa na pinutulan nila ng kamay ng ating subject. Kung ito namang krimen ay ginawa laban sa isang miyembro ng PWD, maaaring qualify sa mas mataas na uri ng krimen. Hindi po automatic na dahil naakusahang magnanakaw ay masasabi nating just or nararapat lang din sa kanya na maputulan ng kamay because protektado po tayong lahat sa batas. Isa itong malinaw na panawagan sa gobyerno na pagtibayin ang proteksyon na binibigay ng batas sa mga taong may physical and mental disabilities. Posible na isa sa mga ikakaso natin, ma'am, is frustrated homicide. Aggravating na yung pagkaputol ng kanyang kaliwang kamay. Sa ngayon, since wala pa pong hatol yung korte, masasabi po nating presumed innocent po talaga muna ang akusado. Kung magsampa mas lang ng kaso, siguro, proteksyonan ko na lang yung sarili ko. Kasi hindi ko naman ginusto yung nangyari. Dapat lumalabas siya. Dapat napupuntahan niya yung gusto niyang puntahan. Para hindi siyang kate na kailangan niyang kamutin. Ang mga taong may autismo po ay hindi inherently violent. Meron silang challenges behaviorally. Hindi po sila danger sa mga tao. Ang importante po is may compassion tayo para sa condition nila. Talagang it takes a village para tumulong sa mga
taong may kakaibang pangailangan. Habang ako ay nagdidressing ng kanyang sugat, lalo akong nahihirapan no, dahil sa hindi ng aking nararamdaman. No. Pinoproblema rin ngayon ang mag-asawang June at Nemia kung saang kamay ng Diyos kukunin ang pambayad sa pagpapatherapy ng kanang kamay ni Michael. Kailangan niyang paggalawin ng maayos ulit yung kamay na naapektuhan. Pwede rin pong mag-undergo ng psychiatric help yung patient. Kahit mayroon kang kapansanan, mahal na mahal pa rin kita. Hindi namin matanggap, hindi pa mawala sa aking paningin ang nangyari sa kanya. Anak, huwag kang mag-alala. Ipaglaban ko talaga ang gusto para sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Ipaglaban kita hanggang kamatayan. Di jump. Wow, very good. Sa isinagawang operasyon ng PNP o ng Philippine National Police at ng PIDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang kagubatan sa liblib na bahagi ng Barangay Bayong, Balamban sa Cebu, ito ang kanilang nadiskubre. Hindi bababa sa 3,000 mga tanim ng marijuana. Hindi pa na-harvest. Sa humigit kumulang 1 ektaryang lupaing ito sa Sitio Kapiawan. More or less, nakakahalaga siya ng 1.2 million pesos. Wala kaming naabutan na residente para humarap sa amin. Ang 3,000 mga tanim na marijuana pinagbubunot ng mga otoridad. Mahihirapan natin ibaba lahat ng mga confiscated doon sa office. Ito nga lang ang gasolina ha, kinapata dito sa Marinapan. Nakapag-desisyon na lang po kami, doon na lang namin isunog ang mga confiscated marijuana. Tingnan nyo yung kabila, baka marami pa doon. Ang tanong, sino ang nasa likod ng marijuana plantation na ito sa Cebu? Nito lang Hunyo nung nagsimulang magmanman ang PNP Balamban sa taniman matapos silang makatanggap ng tip. According sa ating informant, ito po ay isang alleged marijuana cultivation doon mismo sa area nila. Ang bahaging ito kasi ng Balamban, malayo sa kabihasnan at malamig ang klima, kaya madali ritong tumubo ang marijuana. Ayon pa sa natanggap daw nilang impormasyon, hindi lang sila basta nagtatanim ng marijuana. Ito po ay binibenta sa mga umaakyat sa kanilang lugar. Bagay na madalas na raw noong napapansin ng residenteng si Leslie, hindi niya tunay na pangalan. Atong Hulyo ay mga bagong sakyan sa akong pananaw, mga agi sa mua. Matingahan sad ba kay naay mga agi sa pag-o sa mga pananaw. Posible sad buyer to sila ug kanang marijuana. Sirado mang sakyanan, di man mga naong. Para makumpirma ang tip na natanggap ng mga pulis, kumuha sila ng asset. Si Edgar, hindi niya tunay na pangalan. I-contact mi atong tao, mga kagrupor sa namo, nga naa diha ko nung napita. Mga kailan naman mi anang mga tanoma, kay adaghan naman mi makapag, nakasway gimi ana og tanom sa una. Sa gagmay pa mi. Pero nagbago na raw si Edgar. Medyo kontra mo yung balaod, kay gagmay pa mo mi atong mga panahon na, gibiyaan na wala mi mo utrong tanom. Para hindi mahuli, naglagay pa raw si Edgar ng mga halaman sa kanyang damit. Kamang mi dito sa libon, kay pwede man libon na sa mga lisod mo kaya mga agian. Pag nakakita na may katundaan, amo na ito yung gisubay tundana. Dito yun ang plantasyon sa ubos. Nung nalaman ang lahat ng ito, agad ikinasa ang operasyon. Sa paggalugad ng mga otoridad sa ilalim ng pugon o lutuan ng kopra na ito, meron pa silang nakita mga sako na ang laman, mga pinatuyong ibinibentang marijuana na tinatayang nasa 40,000 pesos ang halaga. 1 kilo ang isang niyan, 25,000. Meron kaming nakita mga iilang marijuana sa kanilang kabahayan, isang indikasyon na sila ay gumagamit din. Ang PNP meron ng 2 suspect.
Ang nabalitaan namin ay nagtatago na. Ang hinaharap nilang kaso ngayon ay Section 16, Article 2 ng Republic Act 9165. Regarding sa marijuana, kung 500 grams pataas, yan na yung parusa na life imprisonment o 40 years of imprisonment, and maaari din siya magbayad ng fine na 500,000 pesos up to 10 million. Ayon sa pamunuan ng Barangay Bayong na siyang nakakasakop sa taniman ng marijuana, ang mga suspect, posible raw mga dayo o mga hindi taga rito. Tungod sa gidakon gud sa among barangay, dili ginamo ma-cert ang tanan jud nga area namo sa Barangay Bayong. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng aming team, napag-alamang bukod sa taniman ng marijuana sa Barangay Bayong, may isa pang marijuana farm na isinumbong sa mga operatiba sa katabi lang nitong barangay. May kaugnayan kaya rito ang mga suspect sa unang marijuana farm na ni-raid ng mga otoridad. Ang cannabis sativa o marijuana, halaman na may psychoactive properties, maaring makaapekto sa pag-iisip at pakiramdam ng gagamit nito. Sa mahigit 40 bansa sa mundo, legal na ang paggamit ng marijuana. Ayon kasi sa ilang pag-aaral, may benepisyo ito sa medisina bilang mabisang pampakalma, lalo na sa mga may seizure katulad ng epilepsy. Meron dalawang substances ang medical cannabis, yung THC, yung tetrahydrocannabinol, tsaka isang cannabidiol. So yung THC kasi merong psychoactive property, meaning pwede niya tayong tulungan in terms of neuron transmission, no? Yung parang feeling of wellness. Yung isa naman, yung cannabidiol, wala itong psychoactive agent, pero nakakatulong daw ito in terms of yung transfer ng mga neurons or neurotransmitter sa ating brain para matulungan ng mga sakit. Pero dito sa Pilipinas, mahigpit pa rin ito ipinagbabawal. Ngunit ang batas na ito maaring mabago. Kamakailan lang kasi ipinasa na sa Kongreso sa third and final reading ang House Bill 10439 na nagpapahintulot sa paggamit ng medical marijuana o medical cannabis para sa ilang kwalipikadong pasyente. Magkakaroon ng medical cannabis office kung saan sila lang ang magsasabi o magde-determine ano-ano yung mga accredited or licensed na hospital, clinic, laboratory na maaaring makakuha yung mga qualified patient through their qualified or authorized physicians. Bagay na sinigundahan ng grupo na nagsusulong sa legalisasyon ng marijuana bilang isang gamot. Nakakatulong din po ito sa mga pasyente na merong cancer, especially nakakatulong yung nahirapan silang matulog. It helps for good sleep sa mga merong pong mga insomnia and then may problema sa appetite. Si Mildred, hindi nito tunay na pangalan. Pabor na maisabatas dito sa Pilipinas ang paggamit ng medical marijuana. Ito raw kasi ang 9 na taon nang nagbibigay ginhawa sa sakit ng kanyang anak na na-diagnose ng Lennox-Gastaut syndrome, isang hindi pangkaraniwang klase ng childhood epilepsy. Meron din itong focal cortical dysplasia, isa namang congenital abnormality sa utak. Dahilan kung bakit halos minuminuto itong nagsi-seizure. Severe ho yung seizure niya. Every minuto ho, 2 beses ina-atake siya. Andiyan yung head drop, yung nagtitwitching, nagtitremor. Pagkasabi sa akin na anytime pwede siyang mawala. Ayoko. Basta nakakaiyak, hindi mo alam gagawin. Hanggang taong 2015, isang kaibigan mula abroad ang nagrekomenda raw sa kanya na gumamit ng medical cannabis o medical marijuana na nasa anyong langis. Nakakatakot talaga kasi baka mahuli ako. Nag-message na lang sila sa akin tapos doon dinala yung gamot. Drop siya ng oral. At di umano, naibsan nito ang paghihirap ng kanyang anak. Nag-magic. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ang ganda ng resulta sa anak ko. Yung 2 drops pa lang na binigay ko, nakita ko na agad yung resulta after an hour lang. Doon sa mga gumagamit ng medical cannabis,
For as long as wala tayong permit na maipapakita, kahit pa sabihin na ito ay para gamot, di umano doon sa sakit, illegal ang paggamit natin dito. Hindi ko siya aabusuhin para sa personal na pangangailangan. Ginagamit ko to dahil pangangailangan ng anak ko talaga. Yung mga kababayan natin na talagang matindi yung pangangailangan, na merong mga karamdaman na hindi na kayang malunasan ng synthetic drugs, sila ay napupunta dito sa mga illegal sources. Ang hiling talaga namin na ito ay mas-legalize natin para na sa ganun mailagay natin sa tamang mga tao at tamang doktor yung mga pasyente natin. Ngunit ang PMA o ang Philippine Medical Association nababahala na baka maabuso kung sakaling maging legal ang paggamit ng marijuana sa bansa at maging daan pa ito upang gamitin ng iba bilang recreational drug. Potentially abusive, which may be dangerous. Magdi-deteriorate ang cognitive function natin, pag-iisip. It can cause cardiac disorder, irregular heartbeat, and it can cause heart attack. It also can damage your lungs. Ang question ng mga taga-medical community, kung magkakaroon ng side effect dito sa gagamitin nila. Knowing na ang regulation at ang enforcement ng batas sa Pilipinas ay hindi kasing higpit ng mga matatayog na bansa. What will happen right now to the population? Ika nga sa medisina, the difference between medicine and a poison is the dose. Napatunayan na under medical supervision, the benefits outweigh the risks. Kailangan mahanap kung saan lang siya pwede at kung kanino siya hindi pwede. Samantala, 1 linggo matapos sunugin ng mga otoridad ang taniman ng marijuana sa Barangay Bayong, nakatanggap na naman sila ng ulat na may isa pang marijuana farm sa bayan din ng Balamban na halos 10 kilometro lang ang layo mula sa Barangay Bayong, ang Barangay Vito. Estimated area of 1,000 square meter. Wala na rin silang mga naabutang suspect na ayon sa informante, siya ring nasa likod ng marijuana plantation na una nang ni-raid. Isa lang po ang planters sa 2 lokasyon ng marijuana. Ang mga tanim na marijuana na tinatayang nasa mahigit 1 milyong piso rin ang halaga, agad binunot at sinunog din. Marami pa rin kaming report na natatanggap na meron pang marijuana cultivation sa different barangays dito sa ating highland of Balamban. Until now, continuous pa rin ang aming surveillance. High time na nga ba na gawing legal ang marijuana sa Pilipinas? 1 kilo ang isang ano niyan? 25,000. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang potensyal nitong makagamot? O ang panganib na baka ito'y abusuhin? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.